Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga bagay na binabanggit ko sa mga nakaraang vlogs ko, wala tayong phase out dito sa Pilipinas. Pero ang mangyayari po sa mga sasakyan natin ay unti-unti mauubusan tayo ng mabibiling pyesa. Kasi nga, unti-unti rin ay hihinto na yung mga manufacturers, yung mga gumagawa ng mga spare parts na yan. At ito nga po ay nangyari na po ngayon diyan sa Europe. Marami na po ang nagsarang mga kumpanya, mga manufacturers ng spare parts at mga nagsusupply ng spare parts ng mga internal combustion engine sa Europe at sa mga bansang nangangailangan ng mga piyesang babanggitin ko po sa inyo. Marami po ang nawalan ng trabaho diyan po sa Europe at marami rin po yung mga kumpanya na nagsara na nga at nag-file sila ng bankruptcy at ng insolvency. Yung bankruptcy po ay yung legal recognition na itong kumpanya, itong tao, itong korporasyon na ito, or itong business na ito, ay wala na siyang asset na ipambabayad doon sa kanyang mga utang, doon sa kanyang ginagawang negosyo. Nag-file siya ngayon ng bankruptcy. At yun naman pong nag-file ng insolvency ay isang business o tao na hindi na niya kayang bayaran ang kanyang mga bills o mga utang. Kaya siya nag-file ng insolvency. Maraming mga kumpanyang ganyan po sa Europe ang kanilang ginawa. Pero merong kumpanya rito na nagsara siya ng ilang mga factories niya. Tulad po nitong Bosch. Ano po ba yung Bosch? Ano po ba ang ginagawa nitong kumpanya na to? Karamihan po sa ginagawa nito ay yung sa fuel system. Mga injectors, mga fuel pumps, sa mga lumang modelo, mga injection pump, no? At pati yung mga ECU. Sila ang gumagawa, mga modules, mga electricals at mga electronic modules ng ating mga sasakyan. Yung Bosch dyan sa Europe, magbawas na sila ng kanilang mga factory nila dyan. Kasi nga po, humina yung demands dyan sa Europe dahil nga doon sa adoption nila sa electric vehicle. At hindi naman pwedeng magpatuloy sila na marami silang tao, marami silang mga trabahador, pero kaunti naman yung demands ng mga piyesang ginagawa nila. Nabawasan na po kasi. Kasi nga, doon sa mga nakaraang vlogs ko, di ba, nakakakuha na ng market itong mga EVs, itong mga electric vehicles. So, yung sales itong mga electric vehicles ay makakabawas din ngayon doon sa requirements ng mga spare parts na ginagawa diyan sa Europe. Kasama po ang Michelin sa apektado rito. Marami rin silang mga nilay-off, mga tinanggal na trabahador. Kaya sinabi rin itong mga automotive manufacturer ng mga spare parts at mga suppliers na kung hindi na aasenso yung kanilang negosyo, ay siguradong hindi na rin aasenso yung mga gumagawa ng mga equipments. So malaki po ang epekto nito sa kanilang negosyo. Baka sabihin ng iba, sa Europe naman yan, autorans. Hindi naman apektado ang Pilipinas dyan. Mga kapatid, karamihan ng mga nagagawa namin dito ng mga sasakyan, lalo na yung mga CRDI, halos lahat ng pyesa nila, may mga Bosch dyan. Karamihan, mga ECU, karamihan, mga modules. Pati na nga yung mga injectors. Sa mga fuses lang, sa mga ilaw, karamihan po ay galing dyan sa Europe. Dahil nga iyon ay gawa ng Bosch. Ngayon, kung nagbawas ngayon si Bosch ng kanilang mga factories dyan sa Europe, siguradong may maapektuhan din na ibang mga factories sa ibang bansa. Kung halimbawa, kakaunti lang yung demands na, so kaunti na lang din ang isusupply nila. Kung kaunti na lang ang isusupply nila, siyempre dapat magbawas din sila ng mga trabahador kasi malulugi sila. Ayon sa report ay hihigpitan na ng European Commission ang mga panuntunan sa carbon emission para sa mga car makers. At sa Brussels naman ay plano nilang ihinto na ang pagbebenta ng mga bagong internal combustion cars sa 2035. Ngayon, itong mga negosyante, siyempre, napipicture na nila yan. 10 years from now, ihihinto yun. Bakit ka pa ngayong gagawa ng mga pyesa na ito na unang-una ay lumiit na ang demands? Kaya ang ginagawa nila dyan ngayon ay nagbawas na sila ng mga factories nila para hindi sila malugi. Dahil overheads yan at kung ilan na lamang yung kailangan nilang mga trabahador, yun na lamang ang i-retain nila dyan sa mga kumpanya na yan. At dito siguradong tatamaan pati yung mga ibang bansa na nangangailangan ng mga pyesa na ginagawa ng mga kumpanyang magsasara na ito or nagbawas ng mga
factories. May mga gumagawa ng dashboards, door panels, at mga exhaust system ang magbabawas ng trabahador ng 10,000 at aabot ng 75,000 sa 2028. Mga kapatid, binanggit ko lamang po sa inyo to kasi nangyayari ito sa Europe, siguradong mangyayari din po ito sa ibang bansa na nagmamanufacture ng mga spare parts. At karamihan po dyan ay unti-unti nang mawawala kung magpapatuloy po itong adoption sa electric vehicles. Dahil totoo namang nababawasan na yung mga nangangailangan ng mga pyesa na yan. Tulad yung mga injectors na yan, hindi naman yan pag binili mo ngayon, after 1 year sira, matagal ang buhay niyan. Lalo na dito sa Pilipinas. Talagang hanggat kayang ma-repair yan, in-re-repair natin. Yung mga pyesa naman na yan, hindi yan madaling masira kung yan ay galing talaga sa Europe. Meron po ako nabanggit doon sa nakaraang vlog ko rin na yung mga pyesa ng Mitsubishi, yung piston ring, yung piston, ang hirap na pong hanapin kahit yung sa mga Lancer na 90s model, pati itong mga Pajero na second gen, third gen, ang hirap na pong hanapin ng mga spare parts ng makina, yung original. Marami mga replacement. Marami galing ng Taiwan at galing ng China. Pero yung original na Mitsubishi, nagkakahirapan na po sa pag-source out niyan. Kaya po ganyan talaga ang magiging trend sa mga susunod na mga panahon. Pero teka muna, may naisip ako. Kasi po, sa mga nakaraang vlog ko rin, nabanggit ko rin, na kung halimbawa, sira yung oxygen sensor, sira yung MAP sensor, yung MAF or yung MAP, o kaya sira yung crankshaft positioning sensor or yung camshaft positioning sensor. Ang sabi ko, huwag kayong bibili sa online kasi hindi tumatagal yung pagdating sa electronics. At yung iba nga, kabibili mo lang, ayaw talagang gumana kasi iba talaga yung part number. Yung mga electronics yan, napakaselan po niyan. Kapag kaya na hindi talaga akma doon sa ECU na pinagkabitan mo, hindi talaga gagana yan. So, meron palang natitira pang pag-asa na kung talagang mababawasan na itong mga original na parts, itong OEM na to, na gawa dyan sa Europe, gawa sa iba pang mga bansa, na hindi na halos makarating dito sa Pilipinas, eto na. Ano ngayon ang bibilin mo? So, ihanda mo na ang iyong cellphone at mag-o-order ka na kay Alibaba, mag-o-order ka na kay Lazada o kaya kay Shopee. At sigurado ang mabibili mo, gawang China. Pero sabi ko nga sa inyo, kung mga piyesang pangloob ng makina or mga piyesang electronics na wag mong bibilin dyan sa online na yan, pagsisisihan mo po. Kaya pag dumating na yung panahon na halos wala ka na talagang mabili ng mga original na parts, mga OEM, ay bibili ka pa rin pala doon sa pinaka-hate ng karamihan, no? Yung mga anti-China. Kaya ngayon pa lang, itong ibang mga European suppliers ay nakikipag-usap na sa mga local auto groups sa China. Ang malaking concerns lang nila na yung mga sasakyan na assembled in Europe pero ang mga parts nito ay manggagaling sa China at sa ibang bansa. Ang Japan, ang US, ang Korea, kapag sila ay nagbawas na rin ng paggawa ng mga spare parts ng mga kotseng ibinenta nila, itong mga internal combustion engine, lalong-lalo na itong Japan, napakalaki po ng epekto nito sa Pilipinas. Kasi po tayo umaasa lang doon sa mabibili natin sa ibang bansa. At kasama na nga po dyan, pati itong China. So magiging mahal na ang mga pyesa na ito kung ito ay papunta na sa pag-unti nila, kung kaunti na lamang. Pero ang mabibili mong mura dito ay yung hate nyo na mga pyesa na galing dito sa China. Kaya po mga kapatid, darating talaga ang panahon na kahit ayaw mo, pikit mata mong bibilin ito. Alam nyo mga kapatid, may mga experience kami dito sa shop na yung mga pyesa, halimbawa si Hyundai, si Mitsubishi, mga original na parts nila, ang hirap hanapin. Kahit na yung supplier namin na yun lang sinusupply nilang mga brand ng mga pyesa nila, ay wala silang available. Tatawag ka sa kasa, maghihintay ka ng ilang linggo bago dumating sa iyo yung pyesa. Tulad na lang po nung bearing na to, ito galing pa sa Japan. Ilang buwan din naming hinintay. Sabi ko nga doon sa may-ari nito, baka pwedeng i-order na rin niya ako ng kahit mga 10 bearing na ganito. Kasi ito po ay bearing ng pinion, ng differential po ng Mitsubishi, yung Pajero at saka yung mga Montero na 4x4. Pati yung mga Estrada na 4x4. Kapag nasira po yung pinion bearing na ito, ang mararamdaman nyo doon sa inyong differential na kapag ka umaabante kayo ay mayroong salyada, tug. Tapos pagka bibitawan yung accelerator, tug. Yung umaandar kayo
tug, ganun ang mararamdaman nyo. Lumaki yung clearance, yung salyada doon sa differential. Ito po yung bearing na yun, napakamahal ng bili ni Doc Climaco. Yung una niyang ginawa namin ito, yung kanyang Montero, ito, nakabili siya. Ngayon, yung kanyang Estrada na 4x4, ganun din. Kaya papalitan ko na rin po ngayon nitong bearing na ito. At ito po, galing pa po ito ng Japan. Ngayon, kung ganito ang mangyayari sa mga pyesa ng mga sasakyan natin, pagdating ng panahon, sana nga, may makukuha ka kahit sabihin mong manggaling sa Japan. Paano kung wala ka na talagang makuha? Saan ka ngayon bibili? Ayan. Maghahanap kayo ngayon. Kayo na po ang maghanap. Kaya po dito sa Autorans, sinasabi ko nga, tulad nito, ang pinaganap ko na po si Doc Climaco. Kasi yung isang Pajero na Gen 4 na ginawa namin, yun ay kay Kapitan na JJ Leyva dito sa amin sa Barangay Dalig, dito sa Antipolo. Ang tagal naming hinanap yung bearing. At nung nakabili kami, lumipas na yung 1 buwang mahigit. Yun lang ang problema, yung bearing din na ito. Pero pagdating kay Doc Climaco, ilang linggo lang nakabili si Doc Climaco kasi meron pala siyang kakilala na nakukuhanan ng mga spare parts ng kanyang mga sasakyan. Pero yun nga, ito po ay in-order pa sa Japan. Lalakas na naman po ang bentahan ng mga surplus nito. Kasi kung wala ka na talaga mabibili ng mga brand new na parts o mag-rely ka ngayon doon sa mga surplus, Korean surplus, Japan surplus. Sana nga Japan surplus at Korean surplus kasi marami na rin ngayong mga manloloko. Pagdating sa surplus, sasabihin Japan surplus, Korean surplus, yung pala Pinoy surplus na. Naku, mag-iingat din po kayo doon. Yan mga kapatid, maisingit ko lang po ito. Ito nga nangyari sa Norway ay nagpapaalam na sila sa mga internal combustion engine cars. Kasi po itong nakaraang 2024, umabot po sa 90% ang mga bagong rehistro ng mga sasakyan sa Norway na puro mga electric vehicle na. So, 10% na lang doon yung nagparehistro ng mga internal combustion engine. At sabi nga po ng mga taga-Norway ay sisikapin nila ngayong 2025 ay 100% na wala nang irirehistro ng mga internal combustion engine doon. Wala pa silang ginawang batas para iban. Pero ang nangyayari ngayon dyan sa Norway, yung mga citizen mismo dyan ay hindi na sila bumibili nitong mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Meron pa rin yung mga internal combustion engine doon, yung mga dati ng mga nakarehistro. At sabi nga po doon ay ginagamit lamang ng mga taga-Norway to sa mga talagang malalayong biyahe nila. Ang Norway hindi naman po malaking bansa yan. Kaya ko isiningit itong sa Norway, ito po ay isang bansa na hindi na ngayon o-order ng mga spare parts ng mga internal combustion engine diyan sa mga apektadong mga spare parts manufacturers diyan po sa Europe. Pare-pareho po silang nandiyan sa Europe at marami pong mga bansa diyan ang papunta na po dito sa pagbabawas nila ng mga internal combustion engine. Kaya kung dadami talaga ng dadami, yung mga bansa diyan sa Europe na papunta dito sa electrification, sa adoption ng electric vehicle, talagang malulugo itong mga automotive spare parts manufacturers diyan sa Europe. Kaya ang Pilipinas, dahil wala naman tayong kakayahan na tayo ang gumawa ng mga spare parts natin, maraming mga engineers dito, marami tayong mga magagaling na kababayan dito, pero wala tayong makinarya. Wala tayong technology kung paano gawin yung mga spare parts na yan. Sayang, no? Kung kaya lang sana nating gumawa, mag-produce ng mga spare parts na to, yung mga computer box na yan, mga modules na yan, yung mga injectors na yan. Naku, di ba? Hindi sana tayo maiiwan. Kaya lang, dahil sa umaasa lang tayo sa gawa ng ibang bansa, tapos i-import natin para magamit natin dito sa mga sasakyan na ginagamit natin dito, hanggang ganun lang po talaga tayo. Ngayon, magiging choosy pa ba tayo pagdating ng panahon na wala na tayong mabiling pyesa mula diyan sa mga OEM manufacturers? O, choosy ka pa ba? Or ihinto mo na, igarahe mo na lang yung sasakyan mo at bumili ka ng bagong sasakyan. Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko na ito. Salamat po sa patuloy na nagsusubscribe po sa aking channel. Sana po paki-like nyo po ulit at paki-share itong mga vlogs na ito para po marami pa pong makapanood at makatulong po ako sa mas nakararaming mga subscribers po ni Autorans. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.